Good afternoon po sa inyo lahat. Praise God. Katulad ng aking pinangako last Sunday, I will be touching a very sensitive subject matter pertaining po sa tinatawag natin patungkol po sa subject po ng obedience. Okay? So let me start reading the scripture. Isaiah chapter 1 verse 19. Gusto ko pong simulan ito sa ganitong verse. Sabi ng Bible, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. It was written by Isaiah for the Hebrew people, and he is encouraging them the value of willingness to obey. Willingness to obey. In fact, I should say that the day you become a Christian, you need to learn this, because when you are not a Christian, you don't care if you obey or not. Okay? So I will try to explain this afternoon why we are not able to fulfill this. Again, pag sinabi ng Bible, it's true. Pag sinabi ng Bible, it's either a law or a principle na dapat nating sinusunod. Now, when you look at the scripture, mapapansin nyo, you will eat the good things of the land. Ang ibig sabihin po niyan, ikaw ang magbe-benefit lahat ng blessing sa lugar ng pinuntahan natin. Ibig sabihin, if I was planted in Manila or Quezon City, I don't need to go to America or wherever unless the Lord lead me. Kahit dyan mismo ko, sa Tondo, sa Quiapo, if I am willing and obedient, I will eat the best of the land. Nakuha nyo? So ito po itong principle ng obedience. It must be taught and it must be learned. It must be understood clearly. Okay? So my goal this afternoon is that you would eat the best of the land. You would eat the best of the land. Meron po dito mga probably kapupunta pa lang dito, bago pa lang pong nananampalataya. Subukan mong sumunod. Subukan mong gawin yung gusto ng Diyos. At tingnan mo kung hindi niya gagawin yung pinangako niya. Kasi yung pangako niya, those who are willing and obedient, okay? If you are willing, ibig sabihin, kung masunurin ka lang, kung gusto mo lang sumunod sa akin, ikaw ang makikinabang. Mahirap naman po yung gusto lang natin pakinabang pero dahil sumusunod. This scripture applied to young, 10, 11, 12, 13, or probably 18, 19, 20. Kasama dyan po yung mga 25 to 30, 40 years old, 50, 60 to 70 hanggang 80. Wala pong age limit yan. Ang tinitingnan ni Lord, yung willingness nating mag-obey. Okay? Meron tatlong klaseng obedience. Okay? Papakita ko yung buong perspective and then explain ko. Tingnan mo kung ano minasner mo. 1, 2, 3. Puntahan natin ngayon. Ang pinag-uusapan natin, if you are willing to obey, then I will bless you, sabi ni Lord. You will eat the best of the land. Puntahan natin yung unang klaseng obedience. Ready na ba tayo? Number 1 is conditional obedience. May sumusunod dahil may kondisyon. Ano yon? I will obey if it fits my plan. Yon, di ba? Susunod lang ako. Kasi naman talaga plano ko. Kung hindi mo plano ng Diyos, ay hindi na susunod yan. Kasi nga, ang sinusunod niya lang yung mga fitted sa kanyang plano. Yun ang una. Conditional obedience tawag doon. No? Pag masaya ako dito, halimbawa, sinabi ni Lord, I want you to preach the gospel. Go and make disciples. Ba, hindi masaya yon. Hindi fitted sa schedule mo yon. Pero because you're obedient, walang kondisyon, you just obey. Pangalawa, tingnan nyo to ha. May pangalawa tayo dito. Kung merong conditional obedience, meron naman delayed obedience. Susunod ako. Pero later na lang muna. Okay? I will obey, but not yet. Ngayon, yung mga taong dinelay yung obedience, feeling niya, nag-o-obey siya.
But sa totoo, hindi pa siya umuobey. Dinidelay niya. So may mga taong yung number 1, conditional, yung pangalawa, dinidelay. Di ba? Mag-o-obey ako, ano ba kondisyon? Kung kapalain mo ako, bebless mo ako? Ano kondisyon? So, may kondisyon yung kanyang pagsunod. Kung wala ng kondisyon, hindi na susunod. Yung isa naman, susunod siya pero delay. Sino nakaka-relate ngayon? Tingnan mo yung katabi mo sandali. Sabihin mo sa kanya, ano kaya ang obedience na ginagawa nito? No, meron pangatlo. Okay, itong pangatlo naman, tingnan natin. Ito yung trustful and immediate obedience. Ito yung nagtitiwala at sumusunod na kaagad. Ito, sabi niya, I will obey even without understanding. Hindi ko naintindihan, basta susunod na lang ako. Yung mga mala Abraham, dadaling kita sa lupang pangako. Go! Sumunod. Tinanong ng kapitbahay, saan punta? Hindi ko alam. Ba't ka pupunta doon? Sabi ng Panginoon. Ha? Saan doon? Hindi ko alam. Hindi ko naintindihan pa. Pero hindi niya dinilay yung obedience siya, sinunod niya kaagad. Sa dulo, siya pinagpala. Why? Meron kasing sasabihin sa iyo ang Diyos, minsan hindi mo maintindihan, sumunod ka na lang. Kineberaman. Subukan mo sabihin sa nanay mo, anak, magugas ka ng pinggan. Bakit? Para saan? May kita ba ako dyan? Ang dami mong tanong. Di ba yung nanay mo, pag inutusan ka, sunod ka na lang kahit di mo naintindihan? Naalala ko nung bata kami. Kasi ako yung pangatlo, yung kuya ko, tapos naalala siguro ni kuya to. Uutusan yung mas bata. Bakit ako? Ikaw ang bata dito eh. Porkit ba bata ako maghuhugas? Lahat ng kuya walang gusto di ba? Gusto yung bunso ang maghuhugas. Kaya yung mga bunso, yan ang mga umaasenso Sanay sa hugas ng pinggan, sanay sa linis ng bahay. Sister, mukhang bunso ka, no? Bunso ka ba? Kaya naman pala Pero mukhang mayaman Pag bunso talaga, sanayan kasi, bakit? Marami kang gagawin na kahit hindi mo naintindihan. Nasubukan mo na bang, huwag kang uuwi ng gabi, narasyo bang sinabihan ka ng nanay mo? O ikaw, batang-bata ka pa. Huwag kang magpapagabi, Batang-bata ka pa. Opo. Diba, opo. So, uwi ka na maga kasi bata ka pa. Diba? Pag umaga naman, gigising ka. Hoy, gumising ka. Mamaya naman, sarap pa matulog Ikaw ang tanda-tanda mo na. Pero kagabi, sabi, ang bata-bata ko yung umaga, tanda-tanda ko naman. Yung nakakalito, di ba? Kaya pag umuubay tayo, pag-aralan nyo yung kahit hindi pa mo muna naintindihan. Kasi pag sumunod ka na, doon mo na ito maintindihan. So may tatlong klaseng obedience. Minabuti ko, unahin ko na muna yung outline ko, pakita ko sa inyo, para maunawaan mo kung saan ako pupunta. Explain ko to dahan-dahan. Ang prayer ko, mapunta ka sa pangatlo. Kasi iba sa inyo, number 1 Minaster yung number 1. Ano yung number 1? Conditional obedience. Yung isa naman, na-promote. Ano na siya ngayon? Delay obedience. Yung pangatlo, ano yun? That's complete obedience. Ito po yung, kahit hindi mo naintindihan, you trust, you immediately obey. Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? Okay, basahin muna natin yung mga scripture, no? Na pwede ho nating tunghayan upang 1 Samuel 15:22. Tingnan niyo po itong sinabi ng Panginoon kay Samuel. Okay? Sinulat ito para maunawaan natin. Sabi po dito, sabi po ni Samuel kay Saul, but Samuel replied, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. Kasi po, nagkaroon ng problema dito si Saul. Sabi ni Lord, patayin mo lahat ng kanilang hayop na inaalagaan. Patayin mo Tapos lahat ng tao papatayin din, pati yung hari na si Agag, papatayin mo lahat yan.
E di nilusob nila after napatay yung mga kalaban, yung mga hayop, pero may ginawa si Samuel. Nakita niya yung mga tupa, ang tataba, ang lulusog. Sabi po ni Saul, yung hari, yung matataba, wag mong ipatayin. Eh sir, sabi ho ni Samuel, patayin daw lahat eh. I know, pero sa akin kayo makinig, itabi nyo, yan. Nung nahiwalay niya yung matatabang hayop, yung mga tupa, sabay sabi niya, kaya ako iniwalayan kasi isa-sacrifice ko yan kay Lord. Para kay Lord yan. Tingnan mo yung heart niya para kay Lord. Pero ang command, wag. Hindi para naman kay Lord, wag. Ibig sabihin nito, ganito, mukhang yung commandment, ino-overrule niya. Yun ang pag-aralan yung mabuti. Akala mo ginagawa mo para sa Lord, pero may command ng nauna, patayin yan. Hindi, i-worship ko i-offering ko to. Mukhang tama. Panoorin niyo po yung kasunod nito, napahamak po si Saul. Because sinabi ng Panginoon dito, to obey is better than sacrifice. Okay? Sacrifice as much as in obeying the Lord. To obey is better than sacrifice, and to eat is better than the fat of ram. So sa Old Testament pa lang, may nagpapauso na dahil may sacrifice ako, kahit hindi na ako mag-obey. Eh, nagtatides naman ako sa church kahit di ako mag-obey. Eh, nagse-cell group leader naman ako kahit di na ako mag-obey. Eh, kahit ano po ginagawa mo, pag sinabing ng Lord mag-obey ka, mag-o-obey tayo. Malinaw ba mga kapatid? So, expound natin ng konti, itong to obey is better than sacrifice. Kasi nga, ang una nating ina-approach po kasi, pag tayo po ay binibigyan ng command. Say the word, command. Yung commandment po ni Lord, ino-obey yun. Pero sanay po tayo, pag kino-command tayo, like for example, nagsabi si Lord, go and make disciple. Sino sa inyo sinubukan mag-obey? Eh yung iba ho sa inyo, hanggang ngayon, wala pa hong nasishare ng gospel. Pero command yun. But do you obey? Sa isip mo, alam mo yung Great Commission. Alam mo yung preaching the gospel dapat. Alam mo yan. Pero ano ginawa mo? Ha? Dinelay mo ba? Ha? O ginawa mong conditional? Lord, pag mayaman ako, saka ako mag-i-evangelize. Lord, pag wala na akong ginagawa, saka po ako mag-i-evangelize. Tingnan nyo tong conditional na to. Kasi yung una mong pag-aaralan, paano ka umalis sa tinatawag nating conditional obedience. Ito po yung I will obey if it fits my plan. Ito pong tinatawag po nating conditional para kang nagkakaroon ng negotiation kay Lord. Ha? Parang tinatawag po natin contractual relationship with God. Because yung number one po, rooted po ko sa ito, sa tinatawag po nating negotiation. In fact, this kind of obedience selects part of God's will that are convenient to you. So pinipili mo lang yung convenient at comfortable. Eh makikita po natin, mga behavioral example, bigyan ko kayo, no? Yung mga dinedelay mo yung action mo. Ha? Dinedelay mo. Sabi ni Lord, mag-evangelize ka, ayaw mo. Sabi ni Lord, matuto kang maging giver, dinedelay mo. Why? Kasi nga, conditional yung obedience mo. Lahat ng nagpa-practice ng conditional obedience, sila yung nagde-delay ng action. In fact, pag sila nag-disobey, gina-justify yung inaction nila. Meron silang mga spiritual excuses or sabi ni Lord, isuko mo na yung lalaki na yan. Lord, mahal kita. Isuko mo na yan. Lord, magbibigay ako ng malaking tithes. Yung ba nga, naghahanap tayo ng substitute sa ating disobedience. Magbibigay tayo ng sacrifice para sa ating disobedience. Naalala niyo po si Jonah. Basahin natin si Jonah chapter 1, verse 1 to 3. Ito yung buhay ni Jonah. Ito yung tinatawag na conditional obedience. Sabi niya, no?
the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Verse 2, go, ito yung kumano, go to the great city of Nineveh and preach against it. Ito yung inuutos ni Lord sa prophet. Because its wickedness has come up before me. Verse 3, tinan nyo to. But Jonah ran away. Nakita nyo to? Ha? Jonah ran away from the Lord and headed to Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Eh, ang pinag-uusapan natin dito, yung obedience, pinapakita naman dito. May conditional obedience siya, galit siya. Pag binasa niyo po sa verse 4, punta ka doon sa Nineveh. Madami mga taong makasalanan doon. Punta ka para mag-preach ka, para mabago isip nila. Alam mo ginawa ni Jonah? Imbis na pumunta doon, salungat pumunta sa kabila. Bakit? Hindi niya type na ma-born again yung mga taga-Nineveh. Ibig sabihin, pag hindi fitted sa kanyang desire, pag hindi fitted, ganyan tayo nagdi-disobey. No? Pag hindi fitted sa inyong expectation, hindi na kayo susunod. Why? Diba? Nasubukan niyo na bang kinumpronta ka na you are violating the commandment of the Lord? Diba, naiinis ka. So in this passage of the scripture, imbis na pumunta doon pumunta sa lungat. Sa verse 4, sabi ng Bible, then the Lord sent a great wind on the sea and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. Tingnan ito. Dahil sa kanyang disobedience, kung nag-preach na lang siya, walang bagyo, walang masisirang barko, walang mapapahamak. Sino sa inyo niniwala tuwing may disobedience ka, may nadadamay? Disobedience is not just affecting my life, but it affects your family, your job, your business. It affects everything because your act of disobedience is contradicting the plan of God for your life. Sabihin ko sa inyo to. Pag pinasusunod kayo ni Lord, kasi meron siyang inahanda doon. Okay? Halimbawa, inahanda ko kasing maborn again yung mga taga-Nineveh. Kawawa naman yung mga, they are living wickedly, but if they hear the word, malamang sila'y magbabagong buhay. Gaganda yung Nineveh. Mabibless yung bayang Nineveh. So it was not just for the sake of one person, but the preaching of Jonah will change and transform Nineveh. But because of his disobedience, it jeopardized the great plan of God. I want you to think it that way. Pag kayo challenge sa obedience, because may maapektuhan. Pag hindi ka nag-obey, it will jeopardize. It could be your wife, your children, or even your family. It could be jeopardized. So because of disobedience of Jonah, hindi na mapipreachan ng Nineveh. So God need to do something so that he would go back to obey. Ayun, binagyo, halos mamatay ang buong tao sa loob, nahirapan sila doon. At the end of the day, kinain pa siya nung balyena. Dulo, balik lang din, magpipreach din pa siya. Because there are many plans in the man's heart, in every man's heart. But the purpose of the Lord will prevail. So pag nag-obey tayo, akala natin sumasalungat tayo, minsan papadanas nila sa Lord yung kainin ka ng balyena, binagyo buhay mo, warak-warak ka. Yung pala, susunod ka rin pala. O, tingnan ng katabi. Sabi mo sa kanya, sunod na lang. Sige, sunod ka na lang. O di, para damay-damay na tayo. Sabi mo, sunod na lang tayo, wag na tayong lumaban. Di ba? Huwag tayong pupunta sa tinatawag nating conditional obedience. Because itong conditional obedience na ito, marami po itong mangyayari. I will obey if it fits my plans. Si Jonah po, okay, ay isang magandang example na pinakita ko po sa inyo. Now, ano po ang consequence kapag conditional obedience tayo? Natutunan ko po, ang lahat ng mga taong mayroong conditional obedience, katulad yung mangyayari sa iyo kay Jonah. Yung nasa barko, malungkot. It will drain you due to over-calculations and self-centered reasoning. Okay lang naman kung di ako susunod, ito na lang ang gagawin ko.
Pero habang nagkukonklud ka ng gano'n, nag-iisip ka ng paano ka susuway, lumulungkot ka na lumulungkot. Di ba? So mayang konti, nade-drain ka. Amen? Tapos ang gagawin mo, magsusuot ka ng magandang damit, pero disobedient ka, di ba? Tapos mag-Starbucks ka, para kang saucy. O, mukhang blessed, no? You will begin to manage your appearance rather than embracing true surrender with God. Okay? Dapat i-replace natin yung, if it fits for me, dapat i-replace natin, I will obey. I will obey because you are good to me. Hindi tayo nag-obey para may makuha na magandang bagay. Nag-obey tayo kasi meron ng ginawang magandang bagay si Lord. Taas yung kamay na meron ng ginawang magandang bagay sa iyo ang Panginoon. Taas yung kamay. You know, God has already done good things in my life. Can I have your amen? Meron na, di ba? Dahil meron na siyang ginawa, kaya ako sumusunod. Hindi ako sumusunod para may gawin siya. Ako na-realize ko, I have to obey the Lord kasi madami na siyang ginawang mabuting bagay sa buhay ko eh. Hindi ako nag-obey para gawan niya ako ng mabuti kasi tapos na, may ginawa na siyang mabuti. Sirito yung amen na marami nang ginawang mabuting bagay sa iyong Panginoon. Ha? Kaya dapat sumunod na lang tayo. Amen? Kasi subok na natin ang ating Panginoon ay kayang gumawa ng mabuti at ang pagsunod ay hindi ito nagmo-motivate na para bigyan tayo ng Diyos. Okay? We shift our motivation from earning favor from God when we obey to acknowledging the favor already granted through our Lord Jesus Christ. Can I have amen? Punta tayo sa delayed obedience. Yan ang word, delayed obedience. Ang delayed obedience, sabi niya, I will obey, but not yet. Okay? Ito pong delayed obedience, ito po ay marked by agreeing with God in theory. But they hesitate in practice due to fear, pride, or fatigue. Kaya pala dinedelay niya dahil natatakot siya baka anong mangyayari. Or probably he's too proud and tired and fatigued. So sabi niya, later na lang, later na lang. Nasubukan niyo ba ang gusto mong mag-sow para makapag-reap? Nasubukan niyo na ba yung I need to sow? Kaya lang, nung magbibigay ka na, nung seed mo, paano ko? Paano to? So mamayang konti, later na lang. I've seen this practice with so many people that instead of obeying God immediately, because of fear, nag-iisip siya, pag ginawa mo yan, ito mangyayari sa'yo, di ba? Nasubukan nyo na ba, ikaw yung magandang dalaga at meron nakagusto sa'yo yung gwapo, tapos, gwapo nga, hindi naman pala Kristiyano, i-delay ko na lang yung obedience ko. Sagutin ko na to later, baka malay mo, baka naman ma-born again. So, because of fear, bakit ka natakot? Meron pa namang iba, mga Kristiyano, baka wala nang gwapo, baka ito na yung huli. So, di ba? Because of fear, dinedelay mo ang obedience mo. Magsishare ba ako ng gospel? Baka pagtawanan ako. Sino sa inyo, alam mo, kinukuman ka ni Lord na yung family mo, sharean mo ng gospel, invite mo sila, makakilala. Ilan sa inyo inutusan ng Diyos, invite mo yung classmate mo, kaibigan mo, ka-office mate mo. Ilang beses na pinapaalala siya para sila matulungan mo. Kasi may plano ko sa family niyan, may plano ko sa tao na yan. Hindi lang siya para makakilala sa akin, pero may maganda akong plano sa kanya. At ikaw ang gagamitin ko. Yes, Lord. Amen. Umagri ka. Injury. Pero pagdating sa gagawin na, nag-hesitate ka na. Bakit? Baka pagtawanan ako. You see, kaya merong delay obedience. Ang tawag ko dito, posible to, kaya hindi ka sumusunod, dinedelay mo, kasi ino-overanalyze mo eh. Ina-analyze mo yung command, paano pa gagawin ko pag ito pa ginawa ko? Teka muna, titingnan ko muna kung yung circumstances mas madali, convincing pa talaga to. Para bang, ba't mo dinidelay? Kasi nga, nag-a-analyze ka ba? Baka pag sinyaran ko tong classmate ko, pag dinala ko, pag hindi ako pagbigyan, i-reject ako, mapapahiya ako.
Ba't di ka nalang sumunod? I find out, nung ako po ay nagsimula mag-evangelize, ni isa walang naniniwala, tumatanggap eh. Pero dahil sumusunod ako, na I find out, God begin to speak to their hearts. No? Sabi sa akin ni Lord, punta ka sa eskwela, mag-preach ka sa mga bakanteng, yung mga wala pang teacher. Pumasok ka, mag-preach ka. Imagine mo, pupunta ako sa classroom, magpipreach ako. Wala pa yung teacher, late pa ng 5 to 10 or 15 minutes or 30 minutes. Wala namang ginagawa. Mag-preach ka na. Ako po, nagdadalawa akong isip, magsishare pa ako. Baka pagtawanan ako. Alam niyo po, sabi ko, ayokong i-delay. Ayokong i-delay yung aking command ni Lord. Sabi sa akin ni Lord, mag-preach. Alam mo, nag-preach ako. Nako, alam niyo nangyari, pagka-preach ko, dumating yung teacher. Hindi naman ako allowed mag-preach dun eh. Dumating yung teacher. Pagdating ng teacher, tiningnan ako. Parang ang sama ng tingin sa akin, nakaganon sa akin. Tapos, hindi naman ako pinapatigil. Sabi ko, habang nagpipreach ako, nakikita ko siya, nakatingin sa akin. Tapos sabi ko, Ma'am, I'm sorry, I just closed this in 2 minutes. Okay po ba, ma'am? Alam mo, sabi niya sa akin, hindi, tuloy mo lang, kahit 15 minutes pa. Payag ako. Biro mo yung kinakatakutan ko, hindi naman pala nakakatakot. Yung teacher na akala ko magagalit siya, kaya papayag ako. Dinagdagan pa ako ng 15 minutes. Sabi ko sa kanya, ma'am, mas mabuti po siguro, umupo muna kayo. Nung pinaupo ko siya, sa harapan ako nag-preach niya. Nung pinatanggap po yung mga tao, pati teacher tumanggap. Why? Yung delay obedience, hindi mo makukuha yung gusto mo. Sino sa inyo nag-evangelize na ngayon unti-unti? Nag-share na kayo ng gospel. Sino sa inyo, my highest desire is to bring at least 20 people sa Cuneta Astrodome. Ganyan ba kayo? Wala. Bakit? Takot ako eh. Tapangan nyo. Huwag nyong i-delay. Akata mo po, ang dami Yan, ang dami Sino po niniwala? Ang mga tagodulos, mag-o-obey, kaya mapupuno lahat yan. Sino sa inyo naniniwala, gagamitin ka ni Lord? Sa iyong pag-obey, maraming soul na makakakilala. Maniniwala ka ba yung i-invite mo? Huwag mo isipin yung fear, yung pride, yung takot. No. Sabi ni Lord, I need to go and make disciple. I'll just obey. I will never delay. Sino sa inyo sasaya makita nyo ang Cuneta Astrodome ay punong-puno ng mga kaluluwa every Sunday. Sino masaya na pag napuno ang buong Cuneta Astrodome, masaya tayo lahat? Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Iwasan ang delay obedience. Naniniwala po ako, si Saul, ganyan po ang nangyari. Now, let's go to the book of Acts, chapter 8. Tingnan niyo po ito. Si Ananias, nag-hesitate to approach Saul. Pero, eventually, nag-obey din po siya. So, siyang nag-contribute sa transformation ng life ni Saul. Let's read verse 26. Now, an angel of the Lord said to Philip, okay, go south to the road, the desert road, that goes down from Jerusalem to Gaza. 27. So he started out, and on his way, he met an Ethiopian eunuch, an important official in charge of all the treasury of the Kandake queen of the Ethiopians. This man had gone to Jerusalem to worship. Verse 28. And on his way home, was sitting in his chariot, reading the book of Isaiah the prophet. And the Spirit of the Lord told Philip, go to the chariot and stay near it. Tingnan nito Yung eunuch, matindi to. Si Philip, kung papansin niyo po, nagbabiyahe. Sabi niya, pumunta ka dyan, go. I-delay kaya ni Philip. Alam niyo, makinig kayo mabuti. Hindi ko lang kung nakikita niyo to. Sa kakadelay mo siran ang isang tao, hindi mo alam kung gaano karaming nadamay dun sa ginawa
the Spirit told Philip, go to that chariot and stay near it. Tingnan nyo kasunod. Verse 30. Then Philip ran up to the chariot and heard the man reading Isaiah the prophet. Do you understand what you are reading? Philip asked. Verse 31. How can I, he said, unless someone explain it to me. So he invited Philip to come up and sit with him. Sino nagutos sa kanyang tugo? Yung Holy Spirit. Nung nakita niya yung taong ito na dapat makakilala sa Panginoon, nilapitan niya, nagbabasa na ng Bible. Sabi niya, naintindihan mo ba yan? Ay, hindi, maliban may magpaliwanag po sa akin. I want you to hear that because I find out in evangelism, there are thousands of people who really wanted to come to Jesus. But someone need to explain to them. You understand that? And God is calling you to go so that those people not yet in the kingdom would fully understand the plan of God for their life. So ito po yung nangyari. Merong isang tao na gustong maunawaan pero kailangan may mag-explain. Kaya nga sabi ko, huwag niyong i-delay yung nanay niyo. Kailangan na explanation, lalapit na sa Diyos yan. Yung classmate mo, kaopisina mo. Konting explanation lang, lalapit na sa Diyos yan. Naghihintay lang sila. Bakit? Hindi ka naman papupuntahin ng Holy Spirit, katulad ni Philip, sa isang lugar na hindi ka makakakuha ng resulta. Kaya ka nga nililid ng Holy Spirit kasi may plano siya. Now, this Ethiopian, alam nyo ba, siya yung nagsimula ng church doon sa bayan niya. Pag-aralan nyo po, yung mga black people na naging Christians, sila po yon. Bunga po ito ni Philip at saka nung eunuch, yung Ethiopian na to, na na-born again, nung sa highway. Pagbalik niya sa bayan niya, nabaptize siya dito nakakilala sa Panginoon. Kumalat ang Ebanghelyo. You just don't know what will happen if you just obey. So basahin natin ito. Verse 32. This is the passage of the scripture the eunuch was reading. He was led like a sheep to the slaughter, and as a lamb before his shearer is silent, so he did not open his mouth. Verse 33, in his humiliation he was deprived of justice. Who can speak of his descendants, for his life was taken from the earth. He's talking about Jesus when he died on the cross. Next 34, the eunuch asked Philip, tell me please, who is the prophet talking about himself or someone else? Then Philip began with that very passage of the scripture and told him good news about Jesus. Nag-preach siya, si Jesus yan. 36, as they traveled along the road, they came to some water, and the eunuch said, look, here is water. What can stand in the way of my being baptized? Nagpabaptize pa. And he gave order to stop the chariot. Then both Philip and the eunuch went down into the water, and Philip baptized him. Hallelujah. When they came out of the water, the Spirit of the Lord suddenly took Philip away, and the eunuch did not see him again, but went on his way rejoicing. Itong scripture na binabasa ko sa inyo, isa sa pinakamatinding disobedient na ginagawa ng mga tao, yung pag-preach, pag-share ng gospel. Ito yung nagpapabagal sa advancement ng kingdom of God. Ito yung nagpapabagal at hindi pagtuloy ng pagpapalang plano sa pamilya nyo. Tuwing dinedelay ninyo ang pag-share sa gospel sa family nyo, sa inyong kaopisina, nade-delay yung progress ng family mo. Nade-delay yung progress. Actually, when I study the book of Acts, dito ko na-discover, itong eunuch na to, pag-uwi, siya naging preacher. Ipinanganak ang church doon, at doon lumabas yung mga napakaraming kilalang naging pastor, naging prophet, naging apostles, because of this one man na pinagtiyagaan ni Philip na hindi niya dinelay yung kanyang obedience. Gusto ko sabihin sa inyo, you just never know who is that person na sesyaran mo. Akala ko isang ordinary pala, eunuch pala to. Iba pala ang gagawin niya sa bayan niya dahil nabago buhay niya.
Sa totoo lang mga kapatid, panoorin nyo bayan natin, ang daming kapalpakan nangyayari dito. Pag pinanood nyo po yung gobyerno natin, kurakot dito, kurakot doon. Yung mali, ginagawa nilang tama, at yung tama, ginagawa nilang mali. Eh kung tatahimik tayo, walang mangyayari sa bayan natin. Pero subukan natin, lahat tayo mag-share ng gospel. Lahat tayo, tapangan natin, huwag nating i-delay. Walang conditional obedience. Walang delay obedience. Obey lang tayo. One by one, gagapang ang ebanghelyo, makakarating siguro yan hanggang Malacanang, hanggang sa mga kasundaluhan, hanggang dun sa Congress, hanggang dun sa Senate. Pero hindi gagapang ang mabuting balita kung hanggat walang sumusunod. Your small action, like Philip, evangelize Africa. Sa dulo kasi noon, Africa pa lang. Hindi natin alam na yung Africa pala, yung pala tina-target ni Lord makakilala sa Panginoon. And Philip became one of those instruments to spread the gospel in Africa. And because of his obedience, not delay, someone came to know the Lord Jesus Christ and he bring the gospel without Philip. But when he reached out Africa, maraming taong naniwala kay Jesus. You never know what is the product, the result of your obedience because you don't withhold that. Kaya nga sabi ko, huwag naman nating i-delay. No? Itong Cuneta Astor na to, madali lang itong punuin. Pero kung mga dumadalo rito ay mga nag-obey by delay, hindi ho mangyayari. What is the consequence if we delay our obedience? Alam niyo po ba, merong consequence pag hindi kayo sumusunod. And let me tell you this. Pag hindi kayo nag-o-obey sa Great Commission, go and make disciple, di mo sisunod. Alam niyo ba na nag-erode slowly ang ating convictions over time? Nawawala yung conviction natin. No? Andyan po ako sa loob ng VIP room ng CCP kasi merong women's conference. I was there by myself. I find myself, walang tao doon, ako lang mag-isa. And then lahat ng itong mga waiter na nandoon, sabi ko, kamusta kayo? Kinausap ko. And I grabbed the opportunity. Sabi ko, sige. Kamusta ba kayo? Mabuti. Unti-unti, na-share ako ng gospel. Ngayon, may naka-schedule na po kaming cell group. Hindi ako nag-delay. Sinamantala ko talaga. May mga kaluluwa to 5 of them, they decided, Bishop, sama po ako. So, siguro yung isa dito, narito na ngayon, umaten. No? Naniniwala po ako, i-grab natin yung opportunity. Kung meron kayong susundin sa mga commandment ni Lord, ang Great Commission, yung pag-share ng gospel, huwag niyong i-delay. Kasi, maaring yung pamilya ng taong ito, wasak na. Hindi ko nasiran, tuloy-tuloy ang wasak. Maaring isang tao nag-i-struggle sa kanyang problem, he don't know what to do, but because I don't delay my obedience, I come up to him, share the gospel, he was set free, he was delivered, and now he was now delivered and set free. Sayang kasi tuwing nag-i-stop ako, marami palang nadidisgrasya. Lahat ng taong dapat ko share na pinigil ko sarili ko, dinelay ko, hindi ko alam kung ano mangyayari sa kanya. One of the pastor, kaibigan ko, sa isang simbahan, may umatin ng mga kabataan. Yung simbahan, pinuntahan, nag-invite, may dumating. Kaya lang yung dumating na invited, may tato. May tato. Tapos may hikaw. Tapos may sombrero. Ibang-iba itsura niya nung dumalo sa simbahan. Mukhang galing kung saan Mupo siya sa bandang likuran, nagtatry siyang magsimba Nagtatry. Ngunit may isang elder lumapit at sabi nung elder, boy, kung magsisimba ka, umayos ka. Huwag mong isuot yung sombrero mo. Dito sa simbahan na ito, pag nagsisimba, walang sombrero mga tao. So tumingin sa kanya yung may tato, na may hikaw. Pasensya na po.
Nung hinawakan niya yung sombrero niya, sige na, tanggalin mo na yung ano. Pag hindi mo tinanggal yan, hatakin kita palabas. Ginanon siya nung elder. Napaiyak yung bata. Kasi sabi niya, gusto ko lamang pong itry ang simbahan. Marami na po akong puntahan, hindi po ako naayos po eh. Baka sa simbahan po. Eh kung ganyan, magtanggal ka na sombrero. Alam niyo po, pinagalitan siya ng elders. In the next 5 days, we find out na yung batang yon nagpakamatay. Nagpakamatay. Hindi ko alam kung bakit siya nagpakamatay. Siya ba'y nagpakamatay because yung dala-dala niyang problema na dinadala niya sa simbahan. Hindi ko alam kaya siya nagpatay kasi na-offense siya doon sa matanda. Sabi ko, Lord, sayang naman yung buhay ng batang ito. Imagine mo, batang lumapit sa simbahan, pinagalitan kasi nakasombrero. Dito sa dulos, hindi ko ginagawa yan kasi I have to obey God. And I will not delay my compassion, my mercy, my love to other people. May mga umatin dito, may mga tato, hindi ko kayo kinukutsa. Binubuksan ko ang bintana para sa pintuan, para sa inyo. Why? Because I need to obey. That God is seeking for the lost. And I must too seek the lost. Seek and save the lost. Mga magulang at mga kapatid, ang pinakamahirap sundin ay ang Great Commission. Because this is not about us. This is about other people whom Jesus loved. Jesus died for them. But we don't have the heart to obey. Kaya yung mga magulang at pamilya natin, hindi sila naliligtas. Meron na dapat silang ibang destiny ngayon. But it was not happening. It's because someone delayed obedience. Ang tagal mo ng Christian, hindi mo pa na-invite yung nanay, tatay mo dito, mga kapatid mo. Ang tagal mo ng Christian, yung mga classmate mo, hindi mo nadala sa Lord. Why? You delay. You delay. We delay. Ang pag-delay po sa obedience, one day, nag-erode ang conviction mo over time. Ngayon, hindi ka na nakukonvict kung walang nasa-save. Hindi ka na nakukonvict. Okay lang sa'yo. Punta ka dito, wala kang dalang kaluluwa, hindi ka nag-save. Okay lang. Kasi nag-erode na yung conviction mo. So, gaano karaming Christian, nag-erode ang kanilang conviction, wala na silang conviction, nag-erode na. Now, alam nyo ba, pag nag-erode ang inyong conviction about sa Great Commission, papasok na ngayon. Magkikreate na yung space sa heart mo for excuses. Mawawala yung momentum, no, yung joy ng soul winning. Imagine mo, nag-erode yung conviction mo. Ano nangyari sa'yo? Nagkaroon ng space for excuses. Kaya, ang lahat ng Kristiyanong nagsisimba, hindi na sila nag-i-invite, hindi sila nag-share ng gospel, kasi nag-develop na ng excuses, kasi nag-erode na yung convictions. Imbis na sumusunod, na wala na yung conviction. So, hindi ka na nakukonvict kung walang nasa-save. It's okay with you. Why? Now, you have a time and space for excuses. Sino rito nag-i-excuse ka na ngayon? Eh, wala, matitigas sa ulo. Eh, kasi ganito eh, kasi nagkaroon ka na ng excuses. Kasi inalaw mo mag-erode yung conviction mo. Alam nyo, I'd like to tell you this. When God gave us the command to go and preach the gospel, huwag nyo pong i-ignore. Kasi pag in-ignore nyo po, mawawala yung convictions. Di ba? Nagpipreach ako dito. Yung iba mga pastor, nagpupunta, nagpipreach. Pag nagpreach na lalo ngayon, natin mo yung go and make disciple, mag-altar call ka, Lord, yes, magbibina ako ng kaluluwa. Eh, dinelay mo. Nag-erode yung dati mong gusto. Ngayon, wala ka ng desire. Ngayon, anong nangyari sa'yo? Ha? Nag-excuse ka na. Anybody who delay their obedience, they will lose their conviction. And once you lost your conviction, you will develop excuses why you're not doing it, obeying the commandment of the Lord. So, ano mangyayari sa simbahan? Ang dami-daming tao, hindi nadadagdagan. It's because bumagsak na. Nag-erode na yung conviction. Pangalawa, excuse na ang pinamumuhay natin.
I pray wag natin ma-reach yung ganun level na nag-i-excuse na lang tayo. I pray na wag mangyari na wala na yung ating joy sa pag-share ng gospel. Amen. Ibig sabihin ganito, we have to learn to respond to God's command. We have to learn that within 24 hours, avoid waiting. Lord, hindi pa ako matapang. Kahit di ka matapang, sumunod ka. Amen. Alam nyo ba, tip ko sa inyo to, nung ako'y magpastor, takot na takot ako. Walang sweldo, walang pera, walang naniniwala sa akin. But I just need to obey. Hindi ko hinintay na mawala muna yung takot sa akin sa ako magpapastor. No. Hindi ko hinintay na sana, hintayin ko munang tumapang ako bago ako magpastor. You know, I trust the Lord and I find out fear shrink back when I obey the Lord. Natunaw yung takot ko. Yung fear ko nawala sapagkat sumusunod ako sa Panginoon. Binura ni Lord ang takot. Ngayon po, 37 na akong years na pastor, hindi pa rin ako tumitigil because I obey the Lord since the beginning. God has called me. Ang pangatlo po, ito po yung trustful and immediate obedience. Ito yung dapat matutunan natin. Yung immediate obedience. Ito po yung I will obey even without understanding. At the age of 21, nakakilala ko kay Lord. At the age of 25, nagpastor ako. Ayaw ng nanay ko, ayaw ng tatay ko, ayaw lahat. But I will obey even people don't understand. I will obey even people don't understand. Or sometimes I don't understand. So may tanong bakit ako nag-obey kahit hindi ko naintindihan? Because nagpunta ako sa trust kay Lord. Kung hindi ko maintindihan, ipagkakatiwala ko sa Diyos. Wala akong sweldo, magpapasur ka. Hindi ko naintindihan, pero pumunta ako doon sa trust. Magtitiwala ako sa Lord. Because my life is rooted in trust rather than logic. Ito pong level ng obedience na ito will act without waiting for explanation or assurance or understanding. Sumunod ako. Katapat lang trust. Mga kapatid, huwag kayong mag-wait ng tamang panahon, ng maayos na oras. Kung may pinapagawa sa si Lord, obey. Kung hindi mo maintindihan, trust. Yan ang kakampi natin. Can I be amen? You have to act promptly on God's direction despite uncertainty or personal cost. Sa nabasa natin, si Philip nag-obey without explanation. And it leads to a significant encounter with this Ethiopian official. Nakikita ko po, napakalaga. Alam niyo po, nung sumunod ako, wala sweldo, walang pera, lahat, wala. But you know what? When I trust the Lord, I find out it brings profound peace in my heart. You know, when I said trust, I relinquish my control. I relinquish my control. Wala na akong control dito, but I just trust God. Yun ang ibig sabihin ng trust. Hindi ka na magkocontrol. Mag-share ako ng gospel, hindi ako nagkocontrol. I trust God. Paunlarin niya, gagawin niya matagumpay ang aking evangelism. Trust God. Trust God. Don't control the situation. Because pag try ko control mo, hindi ka na mag-obey. Amen. Nakita ko po dito, unseen doors na buksan sa akin. What is the meaning of this? Today, I allow trust God. I allow my trust to God to lead me over comprehensions. Hinayaan ko po yung pagtitiwala ko sa Diyos. Kahit hindi ko naintindihan, walang sweldo, walang taong tumutulong, I trust God. Hindi ako umasa sa comprehension ng mind ko. Umasa ako sa pagtitiwala sa Kanya. I respond immediately to God's call in my life. And it was immediate. I can still remember even by the time I'm trembling in faith. Pero tumunod pa rin po ako sa Panginoon. Mga kapatid, I encourage everybody before I close,
Alam mo ba ang ibig sabihin ng obedience? Basahin ko yung ibang scripture na aking na-discover po dito. Ito po sa Luke chapter 6 verse 46. Sabi dito, "Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say?" At mo ako tinatawag ng Panginoon, di mo naman pala gagawin yung pinapagawa ko sa iyo. Siya nga naman, di ba? Tapos dito, alam niyo yung obedience, diyan nalalaman kung totoong may Lord ka. Pag nagdi-disobey ka, ibig sabihin, hindi mo naiintindihan ang Lordship ni Christ. Pero dahil may Lord ako, I trust my Lord. I don't know what will happen if I obey during that time. Imagine mo, 1988, I'm so skinny, I want to become a pastor. Wala pa akong asawa. By 1991, nagpakasal ako. Paano mabubuhay? Wala akong sweldo, mag-aasawa ako, magkakaanak ako. At yun na natutunan ko, I learn how to trust God. Kinonfirm nito yung Lordship ni Lord sa buhay ko. Because ano saysay na siya ang Lord at hindi ko siya pinagkakatiwalaan. Let me tell you this. Pag nag-disobey kayo, hindi kayo sumunod sa Panginoon, alam mo sinasabi mo nun, ka-level mo si Lord. Tabla lang tayo, Lord. Kung Lord ka, Lord din ako. Kita mo kung nga nasusunod, di ba? Hindi ikaw. Tabla lang tayo. Yung pala, unknowingly, akala natin, yung Diyos na Diyos natin, pag natuto tayo mag-disobey, hindi tayo sumusunod sa mga utos niya, nakilevel na tayo. Siya na ang naging Lord, hindi na po tayo. So on that day, before I can obey, I talked to myself and I said, I have to relinquish my control, my lordship over my life. Makakasunod lang ako pag inaamin ko sarili ko na meron na akong Diyos sa buhay. At siya na ang susundin ko. At simula sa araw na yon, I will never delay my obedience to God. Hindi na ako conditional ang aking obedience. Immediate. Imagine mo, 25 years old nagpastor. I was too young for that. 25 years old nagpastor ako. Pero wala sa akin magsusupport, wala akong pera. Na-establish na ako kasi yung lordship ng Panginoon sa akin. I know whatever happened, Jesus is in control. Yun ang alam mo. So hindi na ako natakot sumunod. Bakit? Si Lord naman ang Lord eh. Siya naman lahat eh. Why should be afraid? So nung sumunod po ako sa Panginoon, I don't know what will happen, but the Lord is in control. Para bang I have now all the right to obey because someone is bigger than me. Someone is better than me. I cannot trust myself during that time. But I can trust my God. Alam niyo po, 37 years na po akong pastor ngayon, and I can say, buti na lang hindi ko dinelay yung obedience ko. At buti na lang hindi ko ginawang conditional yung buhay ko. I immediately obey the Lord. I know some of you nag-struggle po. That's why dinedelay mo yung obedience mo. Yung iba sa inyo, contractual pa tayo kay Lord. Lord, pag binless mo ko, susunod na ako. I don't do that. I don't know what will happen to me with my wife, my witness. Wala ho kami talaga noon. Pero we just obey the Lord. Wala talaga. Paano ko papaaralan yung aking mga anak? Wala akong pera talaga. But I just trust God. I just obey. Dito ko lang naunawaan kung gaano ka-powerful yung obedience. Na maraming Christian, binabaliwala yung salitang obedience. In fact, hindi niya nga ma-confirm sarili niya kung obedient siya o hindi eh. Because you never practice obedience. What you practice is delay obedience. What you practice is conditional obedience. Get out of that. Huwag ka na sa conditional. Huwag ka na doon sa delay obedience. Punta ka na sa immediate obedience. And I promise you, sabi ng Bible, basalikan natin yung Isaiah chapter 1, verse 19. If you are willing and obedient, you shall eat the best of the land. Ang ganda ng verse na yan. If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Ibig sabihin, merong good na nakaabang sa mga taong nag-obey. And sana po, wag nating mamiss. Would you stand up right now? Sabi mo nga sa katabi mo, I will obey God immediately. Sabi mo, without condition,
without any delay, I will obey the Lord. Amen. Sino masaya sa araw na ito, nakarating ka, natutunan mo ang obedience. Amen. Babalikan ko lang po bago ako manalangin. Ano kaya kung si Bishop Uriel hindi nag-obey? Ano kaya nangyari sa akin? Ano kaya nangyari sa Ate Jernyo? Ano kaya nangyari sa aking mga anak? Sa aking magiging apo? Kung hindi kaya ako sumunod, ano kaya nangyari? Kasi nakita ko ngayon dahil sumunod ako, maganda buhay ng mga anak ko, ng asawa ko, pati ng apo ko maganda. Kasi sumunod ako eh. Pero naisip ko rin, ano kaya pag hindi ako sumunod, ano kaya nangyari? Siyempre iba, baligtad siguro. So bakit ko pupuntahan yung baligtad? Pwede naman ako mag-obey. Di ba? Can I challenge you right now? You just don't know. 5 to 10 years from now, makikita mo yung result ng obedience mo. I was 25 when I obeyed the Lord. I was 63 when I saw the product of my obedience. Nakita ko talaga. Kaya, pwede ko sabihin, sweetheart, ito yung misis ko po, ayan, si ate. Diba, buti na lang sumunod tayo sa Diyos. Amen? Buti na lang, sweetheart. Buti talaga. Sumunod ka, sumunod ako. Kung alam mo, kung hindi tayo sumunod, wala tayong ganito. Sino po niniwala, may nakaabang na maganda sa'yo? Kung susunod ka lang. Amen? Ang maganda rito, wala nang halaga yung mga dati mong disobedience. Basta magsimula ka ngayon. Amen? Kung matigas ang ulo mo, hindi ka sumusunod. Tapos na yun, okay na yun. Hingi ka ng tawad kay Lord, patatawarin ka. At sabihin mo, Lord, ngayon, without delay, without condition, I will become a man of obedience. And I promise you, nakahanda na ang 5 years, 10 years, something good is about to happen in your life. Because hindi ka pinasusunod para sa wala lang. Pinapasunod ka kasi may inihahanda ang Diyos sa iyo. Sino po naniwala may magandang inahanda sa iyo ang Diyos? Actually, nakaka-excite. Tingnan mo yung katabi mo. Ano kaya ang surprise ang inahanda dyan ni Lord? Kasi obedient. Ngayon, balik na rin ko ulit. Ano inaasahan mo pag nagdi-disobey ka? May maganda? Ba? Siga ka naman. Pangit na ginawa mo, maganda pa magiging resulta. No. We have to get into this. If I will obey God, if I am willing to obey the Lord, 3, 5, or 10 years from now, I know God has prepared something for me. Because if I am willing and obedient, I will eat the good things of the land. Hindi ko na kailangan magpunta sa Dubai, sa Canada, sa Amerika, sa Saudi. Dito lang, Connect Astrodome lang, Pero tuloy-tuloy ang buhos ng pagpapala. Wala sa lugar yan, nasa pagsama ng Diyos sa iyo. Dahil sumusunod ka sa Kanya. Can I have a amen? Raise up your hands right now. Father, we thank you that now we know how to obey. It is without condition and it is without delay. Lord, help me to obey, Lord. For the sake of my family, for the sake of my children and my grandchildren, Lord. Lord, help me to obey without any hesitation, Lord, with complete obedience, because you have something for us. Lord, sa araw na ito, I just pray for Dulos family. May we become a church that obey, Lord. May we become a church that fully follow the Lord. And today, God, I pray, whatever things happened in the past, Lord, yung lahat ng aming disobedience, yung lahat ng aming delay obedience, Lord, yung lahat ng aming conditional obedience, Lord, we surrender to you. We ask for your forgiveness. And today, prepare our hearts, prepare our life for complete and immediate obedience, Lord. Sa araw na ito, thank you, Lord, because meron nang nakahanda sa mga obedient, Panginoon. Lord, may mga good things, blessings sa mga obedience. And Lord, count us in, Lord. We are your child that obeys your word. Because I believe, Lord, you have already given me the best thing, Lord. Today, lead us and guide us, Lord. Ama, higit sa lahat, we will pray for this, Lord. Look at me right now.
Alam mo, isa sa pinakamabigat na prayer talaga, yung Lord mag-evangelize ako. Yan ang pinakamabigat. Huwag kang matakot, huwag mo i-delay, huwag mo isipin yung convenience. Pero I will trust the Lord. I will trust the Lord. I will entrust the Lord. I will pray for those people and then I will invite them. I will share to them. Alam nyo, one day magsisimba ka dito, yung mga in-invite mo, katabi mo. Yung iba mong tribe, andun sila, oh. And you know, that is the fruit of your obedience to God. One day, makikita mo nanay mo, tatay mo, kasama mo na dito. Hindi na nag-struggle sa kasalanan, wala na isumpa sa kanila. And you begin to see your family. Wow, they have been set free by God. Holy Spirit. Maniwala ka, magpapasalamat ka sa Diyos. Every time I saw my brother and sisters na nakakilala sa Panginoon, I was thankful to God. Every time I look at you, I was thankful to God. Because isa kayo sa naging bunga ng panalangin, sa pag-evangelize, sa pag-preach. Kayo bang naging bunga? And one day, siya dito naniniwala, one day makikita mo yung mga disciples mo, mga in-evangelize mo, nakaupo sila dun. Nagkakawayan kayo, di ba? Hindi na kayo magkatabi kasi puno na. No? Sino po naniniwala ang Cuneta Astrodome mapupuno because of obedience? Because of, walang delay, walang conditions, we're gonna fill this Coliseum with souls. Amen? And we are gonna starting today, magkukumit tayo. Would you like to pray na mapulfill mo ang Great Commission? Namin among you. Lord, I want to fulfill the Great Commission. Raise up your hands right now. Lord, I pray for every disciple sa narito. We want to obey the Great Commission without delay, without condition, Lord. Prepare us, Lord, sa pag-evangelize. Give us the word, fill our mouth with the good news, Lord. At ayaw mo, Panginoon, walang takot, walang hiya. Susunod kami, Lord. We will go and preach the gospel. And Lord, thank you because you have said in your word, if we are willing and obedient, every good things in the land will be upon us. So Lord, today, I pronounce blessing upon all these people. As they obey, as they follow you, Lord, abundant blessing will flow over their life. So Lord, we just want to say thank you, and we just want to honor you. Hallelujah. Let's just worship.